Isa sa mga diskarte ko po pag ako nakauwi po ng probinsya, pag may pagkakataon na makakuha tayo ng mura na pabo o pwedeng pagkaapirahan, ay binibili ko po. So ito, may pabo tayo 3. Kung hindi pabo yung ating makuha, kung may native, dinadala po din natin yung katambayan kasi makakatulongin po yan na makapera tayo kahit konti. Kaibigan tayo taga Kidapawan City. Ano ka, sir? Ayan, katambayan, no? Ma'am, adyo na si po naman. Sa katambayan, bali 900 lang yung bigay natin sa kanila sa ating roster. Discount na tayo. Yan na isa. Then may free na isa. Maliit. Tingin pa dyan yung apat, ma'am. Papakait. Kaning itong nakastahan ni Gapon. Nakalimot kong send sa video ni sir. Bali, ano ma'am? 2.9. 4.1 ma'am. 3.2 ma'am. Mau gani. Ma'am, tara ma'am. 4.5. 6 kilos ya. 6 kilos? Oo. Yan katambayan, bali yung sa pabo natin katambayan, nakabenta tayo ng 20 kilos times 400. Kita natin sa pabo na sa 8,100 plus katambayan. Ma'am, tara ma'am. Sako lang. Sako lang? Naasila sa sako. Sila na pa na sako ma'am. Plasta lang. Ipagawas na ito ma'am. Susupukit niya ma'am. Okay, gandang good. Ganito mag-ano katambayan, lagay ng pabo sa sako. Sa benta po natin na mga rooster po na nasa 5, tag 900 lang po yung bigay po natin. Nag-discount po tayo. At the same time po, nagbigay din po tayo ng isang free po na hindi pa kumakasta. O ganun lang po kasimple. Sa rooster, ngayon lang po kung nabenta ng madami. Nagpapasalamat tayo kay ma'am na galing pa pong Kidapawan City. At ang kanyang mister din po. Magandang panimula na din po ngayong buwan po sa unang linggo na nakabenta po tayo. At halos ng ating roster dito ay wala na pong available. Yung mga meron na sa atin ngayon ng mga manok ay yung nasa 3 to 4 months old. Nasa kabilang range po na pwede rin po natin ibenta kung sakaling may bibili. Humina man ng saglit yung ating bentahan po sa ating manok, kahit papano po ay may kita po tayo sa pagbibenta po ng pabo. Yung nabili po natin last time ay naibenta rin po natin. Ito yung kagandahan po pag may iba ka pong hayop na inalagaan, maaari mo talagang pagkakitaan. At isa na po dyan yung pabo po. Isa po yan sa mga nagbibigay ng malaking kita sa atin, lalo na po pagdating po ng December. At ngayon po ay napapasalamat po tayo na nakabenta po tayo ng 6 po na pabo. Tag 400 per kilo yung benta po natin ngayon dito sa Jensen City. At baka sa pagtungtong po ng Disyembre po, papuntang New Year, aabot na din po yan ng 500. So ganun po ang presyohan pag per months. Hindi maiiwasan na tumataas yung presyo. Kaya sa mga kaibigan naman po natin dyan na may mga pabo, ihanda nyo na po yan kasi sigurado po ako pag tungtong ng December po, hindi po talaga kayo malulugi. Talagang lalaki yung ngisi nyo po, yung ngiti nyo po. Kasi dito malaki talaga ang kitaan sa pabo. Kahit yung 3 pabo lang po na buy and sell po natin, ay kumita tayo ng tig 100 per kilo doon. So hindi na din po tayo lugi. At kung sasabihin nyo naman po masyadong malaki yung ating patong, galing pa po yung probinsya po. Binili pa po natin doon sa probinsya, nagbiyahe pa po tayo, kaya sapat lang po yun. Hindi ko inaasahan na maubos yung ating pabo na alaga. At sa pabo na nabenta po natin na nasa 8,000 at additional po na rooster 5, nasa 4,500, kumita lang po tayo ng nasa 12,000 po 500. So ganun lang po kasimple. Basta may alaga ka, may kikitain ka talaga. Sa pabo natin talagang masasabi ko na napakaking tulong po sa ating manuka na magkaroon ng pabo. At kung ako sa inyo, kung wala pa kayong pabo, mas maganda na mag-alaga po kayo, lalo na po pag malaki yung area nyo po. Kasi yung pabo, kaya lang po mabuhay sa damo. Yan yung pinakababorito na pagkain. Hindi ka manghinayang na mag-alaga kasi masarap din po litsunin. Kung may mga selebrasyon, handaan, pwede nyo din pong ihanda. At ngayong Disyembre nga, bare months, malapit na din po, ay baka mag-buy and sell na naman po tayo kasi yan po tayo, dyan po tayo
kikita ng malaki. Ihanda po natin. Sa ating naging transaction po ay talagang napakalaking tulong na po sa atin yan na kumita tayo at nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon na kahit papano may blessing po tayo natanggap ngayong buwan po. Napakalaki na po yan para sa atin. May panghanda na rin po tayo na pangbili ng pagkain sa ating mga alaga, pangkonsumo po nila. Sa hina po ng bintahan natin last month po ay masasabi ko po talaga na kailangan na po natin magtipid, lalo na po ngayon na kada linggo isang sakong feeds yung nauubos po natin. At para po mabawasan po yan ay dapat maging madiskarte po tayo at matyaga. Isa po sa mga pwede po natin gawin para makatipid sa pagkain ay yung paghalo po ng mga gulay. At isa po sa pwede natin pagkunan ng libreng gulay ay pumunta po sa mga palengke po, bagsakan ng gulay. Tinatapon na po yung mga tira-tira po dyan. At mas maganda ay maaga kayong pumunta para presko po yung mga dahon na makukuha nyo po. Gaya po ng mga repolyo at lettuce. So yan yung karaniwan na kinukuha ko po. Ipinapanghalo po natin sa ating feeds po, pure feeds. Sa 3 kilos po na kada pakain, pwede po natin o pwedeng mabawasan ng 1.5 kilos po o hatiin po natin. At yung kalahati, yung gulay naman. Basta importante lang po pag nagtipid po tayo sa ating patuka, siguraduhin po natin na may partner po tayong vitamins na kumpleto sa protina, mayaman sa protina, may calcium, may electrolytes at probiotics. At isa na po dyan yung ating King's Beta Plus na partner po natin pag nagtipid na tayo ng pagkain. Sa mga kaibigan natin dyan na malaki na yung gastos, ay gawin nyo po, wag po kayong mahiya pumunta ng palengke kasi ako, ginagawa ko rin po yan. Pangalawa naman po ay pwede tayo magtanim po ng mga malunggay, malitiagwa at magparami po ng azola. Yan po yung tatlo na yan ay mayayaman sa protina na pwede talagang ihalo. Kahit nga tayo dito naghalo po ng malunggay. Sa ngayon malunggay kasi ang mas marami sa atin kaya yun po yung ating pinapanghalo sa ating feeds. Nakakatulong po yan na mapagaan yung gastos po natin, mayaman sa protina at sigurado na yung ating mga alaga ay magiging malusog pa rin po kahit yan po ang ipakain natin at may kunting halo lang po kahit darak or corn bran, pwede na po panghalo dyan. Kung gusto niyo naman po ng quality na pagkain ng manok na mura, pwede po kayong bumili po ng buo na mais at ipagiling lang po. Ako, bumibili po ako sa probinsya kasi doon mas mura. Madami nga din pong nagbibilad po sa tamindaan. Minsan yan po yung binibili ko po para mas makamura pa po talaga. At pinapagiling ko po. Pagkatapos mapagiling ay pinaluan ko rin po ng feed supplement. Kaysa bumili po kayo ng hammered na pangit yung quality. Mas maganda kayo na po magpagiling, mas mura pa, quality pa at sigurado na maganda yung kakainin ng ating mga alaga. Yan po yung maganap sa ating manukan at salamat sa lahat ng ating mga kaibigan dyan na nanonood. Mga napadaan po dyan, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Alvin Lubigan. At sa mga nanood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout po lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye!